Sa kabila ng lahat, si Giselle ay matagal nang mayroong tinatagong sikreto. Isa itong pangyayaring nagbago ng kanyang buhay at relasyon sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang mapagmahal at maalahanin na ama, napilitang maglihim si Giselle dahil sa takot sa kanyang reaksyon. Ngayong nagkaroon ng pagkakataon na ilahad ang kanyang kwento, umaasa siyang hindi ito maulit sa kanyang anak na si Zoe. Isang gabing tahimik, si Giselle ay nagmumuni-muni habang hawak ang isang larawang luma, nagpapabalik sa kanyang alaala noong siya'y bata pa. Tumabi sa kanya ang matalik na kaibigang si Obeng. Alam mo, Obeng, naalala ko nung nangyari sa akin to noon bungad ni Giselle. Remember when I got pregnant by Eric? I was so scared. I couldn't tell Dad kasi alam kong gagalit siya at ayoko din kasing masaktan ng papa. Nakita ni Obeng ang lungkot sa mga mata ni Giselle. Bakit nga ba hindi mo nasabi kay papa mo noon? Iniisip ko noon, nagkulang ba si papa sa akin? Hindi. Nagkamali ba siya ng pagpapalaki sa akin? Hindi rin. Everything that happened was my decision. Patuloy ni Giselle habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kaya kung meron man akong pagsisihan, yun yung nung iniwan ko si Justin. Matapos ang ilang taon, si Zoe naman ang humarap sa parehong pagsubok. Dumating sa bahay si Giselle na may dalang balitang ikagugulat ng lahat. Nalaman niyang buntis si Zoe at natatakot itong sabihin sa kanyang ama na si RJ. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang sabihin kay Dad, sabi ni Zoe na halos mawala na ng pag-asa. Nandito ako para tulungan ka, anak, sagot ni Giselle. Alam kong mahirap pero kailangan mong maging matapang. Sana maging matapang ka at panindigan mo ang pagiging isang ina. At sana maging mabuting ina ka. Huwag mo akong gayahin na naging masamang ina kay Justine. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Giselle na makipag-usap kay RJ upang ipaliwanag ang sitwasyon ni Zoe. Ngunit bago pa man niya ito nagawa, kumalat ang balita sa ospital kung saan nagtatrabaho si Zoe. May nagkalat ng lab results ni Zoe at naging sanhi ito ng gulo sa kanilang pamilya. Isang araw, habang nasa ospital, biglang lumapit si RJ kay Zoe. Anak, may gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi kita papagalitan. I will understand whatever situation it is that you're facing right now. Di ko alam sinasabi mo, sagot ni Zoe habang umiwas ng tingin. Alam kong buntis ka, sambit ni RJ. Why do we need to hide things from me? Anak, tandaan mo, even if the whole world turns its back on you, I will always be here for you. I love you, anak, at hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Dito na bumigay si Zoe at umamin. Sorry, nagsinungaling ako. I'm pregnant. Sa kabila ng lahat, pinalambot ng pagmamahal at pangunawa ni RJ ang loob ni Zoe. Ngunit isang malaking tanong pa rin ang bumabagabag sa kanya. But who is the child's father? Hindi nagtagal, nalaman ni Giselle ang tungkol sa kalat na lab results ni Zoe. Kaagad niyang kinompronta ang mga tao sa ospital. Isa sa mga nasangkot ay si Annalyn, ang kapatid ni Zoe. Annalyn, ikaw lang nakaalam about this. I trusted you. Ikaw lang pala saksak sa likod ko, sigaw ni Zoe habang tumutulo ang mga luha. Maniwala ka sa akin, hindi ko magagawa yun. Tinanggal ko ngayon kanina paliwanag ni Annalyn habang hinahabol ang kanyang hininga. Nawawala yung lab results sa bag ko, Annalyn. Paano ko to ipapaliwanag? Tanong ni Zoe habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Samantala, si Giselle ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa ospital. Ma'am Giselle, hindi na po kayo iba sa akin. Alam ko naman po umpisa pa lang may mabuti kayong puso. Bakit di nyo na lang pupuntahan yung anak nyo? Habang lumalalim ang gabi, nagkaroon ng pagkakataon si Giselle na makausap ang kanyang anak na si Zoe. Anak, whatever happens, Zoe's decision yon, pero kailangan mong andyan para sa kanya. Accept her. Ma, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Zoe. Ang open conversation, a conversation full of understanding and support. I feel na kahit na nagkamali siya, you're willing to understand her, to accept her, provided she stops keeping secrets from you, sagot ni Giselle. Lumipas ang mga araw at unti-unti nilang natutunan ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon at pagtanggap. Naging mas matatag ang relasyon nila bilang pamilya. Sa huli, nagkaroon ng pagkakataon si Giselle na ituwid ang mga pagkamali niya noon at siguraduhin na hindi ito maulit sa kanyang anak. Sa bawat pagsubok na dumaan, naging mas matibay ang pagmamahal at pagtanggap sa bawat isa. Sa kabila ng mga lihim at kasinungalingan, natutunan nilang magpatawad at magsimula muli. Salamat ate, wika ni Giselle. Thank you for enlightening me with your knowledge. I'm so blessed na may ate like you. Sino pa bang magtutulungan, di tayong dalawa?
Siyempre, tayong dalawa na lang naman ang natitira, sagot ni Obeng habang nakangiti. Sa bawat pagdaraan ng mga taon, natutunan ni Giselle na ang tunay na pagmamahal at pagtanggap ay hindi nasusukat sa mga pagkakamali, kundi sa kakayahan nating magpatawad at magpatuloy sa buhay. Ang kwento nila ay nagsilbing paalala sa lahat na sa kabila ng lahat, ang pamilya ang ating sandigan at kanlungan. Katamikan, hello. I know this number. This is from Apex. Why are you calling? Hello, bakit ka tumatawag kung hindi ka naman magsasalita? You're just wasting my time. Pagtatapos ni Giselle habang iniisip ang susunod na hakbang sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, natutunan ni Giselle na ang tunay na pagmamahal ay walang hangganan at ang bawat desisyon ay may kalakip na pagsubok na kailangang harapin ng may tapang at pananampalataya.